Ace TV. Will you marry me? Tanong ni Lucas habang nakaluhod sa harap ni Amanda at sinisika patatagin ang boses. Sa kabila ng ilang buwan na pagpapatunay ni Amanda ng pagmamahal sa kanya, kinakabahan pa rin siya. Mahal siya ng dalaga o araw-araw iyong sinasabi ni Amanda sa kanya. Pero ramdam niyang parang may kulang sa relasyon nila. Gusto niyang gawan ng paraan iyon. Walang pag-alinlangan tumayo si Amanda. Maluha-luha ang mga mata. Nang isuot ni Lucas sa dalaga ang singsing, ay lumuhod din ito at niyakap siya. Hinalikan siya sa mga labi na para bang sinisiguro na mararamdaman talaga niya na sincere ito sa pagsang-ayon sa proposal niya. Mahal na mahal kita, Lucas. At maraming salamat. Ako ang dapat na magpasalamat sa iyo, Amanda. Inintindi at minahal mo ako sa kabila ng lahat. Hinawakan nito ang kanyang pisngi. You deserve it. Deserve ko nga ba? Ilang beses na itinanong iyon ni Lucas sa sarili. Lalo nang magsimula silang mag-live-in ni Amanda, 5 buwan na ang nakakaraan. Sa loob ng mga buwan na iyon, napatunayan ni Lucas kung gaano siya kamahal ang dalaga. Marami itong isinakripisyo para sa kanya. Sumama ito sa kanya sa iba't ibang panig ng mundo at iniwan ang komportabling buhay sa Pilipinas. Jet setter siya dahil sa trabaho bilang modelo, kaya hindi rin makapiling ni Amanda ang ama na nag-iisang pamilya nito. Lahat ng mga iyon ay tinitiis ng dalaga para sa kanya. Pero hindi pa iyon ang lahat ng sakripisyo ni Amanda. Alam ni Lucas, ang pinakahuling sakripisyo nito ay ang pinakamabigat. Tiniis ni Amanda na mawalay sa kanya si David. Si David na masasabi niyang higit pa sa kapatid ang turing ni Amanda. Gusto kong maging tapat ka sa akin, Amanda. Kumunot ang noo nito. Sa tingin mo, nagsisinungaling ako sa iyo? Hindi pa ba sapat ang 5 buwan na magkasama tayo para magtiwala ka sa akin ng gusto? Pero masaya ka ba sa piling ko? Masaya ka ba talaga? Nang nawalan ng kulay ng mukha ni Amanda, ay sandaling natigilan si Lucas. Amanda. Huminga muna ng malalim si Amanda. Pagkatapos ay kiming ngumiti. Mahal kita. Mahal na mahal. Alam mo naman yun, di ba? Napatunayan ko na sa iyo sa loob ng 5 buwan. Hindi ko maisip ang mga sandaling mawawala ka sa piling ko. Hindi ko kaya mabuhay nang wala ka, Lucas. Pero kagaya ng mga gusto mo, gusto ko rin maging tapat. Masaya ako sa piling mo. Pero may kulang. At alam mo kung ano yun. Alam mo kung sino iyon. Sinalubong ni Amanda ang kanyang mga mata. May takot mula sa mga iyon, pero ramdam ni Lucas na pilit rin na nilalabanan ni Amanda ang lahat ng takot. Kailangan ko rin sa David sa buhay ko. Lucas, hindi ako lubos na magiging masaya kung hindi ko siya makakasama. Lumipas ang 1 taon. Maluwang na nakangiti si Amanda nang umuwi siya. Dahil sanay ang mga kasambahay na makita siyang ganong aura. Hindi na nagtaka ang mga ito sa masayang mukha niya hanggang sa makita ng mga ito ang hawak niya. Nanalo ka, Amanda? Nanlalaki ang matang tanong ni Manang Gloria, ang mayordoma nila. Maluwa ang ngiting tumangutango siya at ipinakita ang trophy. Masayang niyakap siya na matanda na mula nang magkaisip siya ay naninilbihan na sa bahay nila. Proud ako sa iyo. Napakagaling mo talagang bata ka. Masaya po ako pero
Isa lang naman po itong award mula sa kumpanya namin. Pero kahit na, malaking bagay pa rin yan. Manang-mana ka talaga sa mami mo, Amanda. Napakagaling, napakatalino. Proud na proud talaga ako sa iyo. Malawa ang naging ngiti niya. Natutuwa siya kapag ganong ipinagkukumpara siya sa ina. Ito kasi ang idol niya. Kahit na halos wala pa siyang isip nang mamatay ito, dahil naman sa palaging ikinikwento sa kanya ni Manang Gloria ang tungkol sa mami niya, pakiramdam ni Amanda ay kilalang kilala na niya ang ina. Dahil lumaki rin sa mga kwento tungkol sa mami niya, ang mga naging passion nito ay naging passion na rin niya. Isang magaling na journalist din ang kanyang ina. Gusto niya maging kagaya nito at ngayon ay ramdam niyang unti-unti nang nakakamit iyon. Kahit na hindi siya suportado na nag-iisang tao na inaasahan niyang suportahan siya. Sana masabi rin po ni Daddy ang mga salitang iyan sa akin. Nalungkot si Amanda sa naisip. Hindi gusto ng daddy niya na maging journalist siya. Noong nag-college siya at ginustong kunin ang kursong iyon, doon nagkaroon ng malaking agwat sa kanilang ama. Pinagpilitan niyang kumuha ng kurso na journalism sa kabila ng pag-ayaw nito. Sinubukan niyang ipakita sa ama na masaya siya roon, na magiging matagumpay sa gustong kurso. Noong college ay marami siyang napalalo ng contest. Ginawa niya kanyang best para matuwa sa kanya ang ama at makitang masaya siya sa ginagawa. Pero kahit halos 7 taon na nakakalipas, ay hindi pa rin siya nito natanggap. Kahit pa paano, naiintindihan ni Amanda kung bakit. Ayaw ng daddy niyang magaya siya sa ina. Lalo na't namatay ang mami niya dahil sa isang maselang artikel na isinulat nito. Pero matapang si Amanda, kagaya ng kanyang mami. Kahit alam na mapanganib ang ginagawa, ay itinuloy pa rin. Gusto kasi niya ang trabaho. Mahal niya ang pagsusulat. Hindi siya nag-aalala kung ano man ang pwede mangyari sa kanya dahil gusto at mahal niya ang ginagawa. Maya-maya ay narinig ni Amanda ang ugong ng sasakyan ng daddy niya. Tanda na dumating na ito. Good evening, Daddy. Guess what? Nanalo ang article ko bilang Outstanding Article of the Year sa news writing category. At ipinakita niya ang trophy. Walang emosyong tiningnan nito ang trophy. Hindi ka ba masaya para sa akin, Daddy? Pinuri ako ng lahat kanina. At sinabi pa ng boss ko na susubukan daw niya na isali ang article ko sa inaasahan mo magiging masaya ako para sa iyo, ha, Amanda? Putol nito sa sinasabi niya. Alam mong sa una pa lang, hindi ko gusto ang course na kinuha mo. Ang karir na tinatahak mo. At kahit ano pang award ay pakita mo sa akin, hindi magbabago ang isip ko. Matigas na sabi nito, saka tiningnan ng masama ang mga kasambahay. Dahil nahiya ang mga ito, umalis sa mga kasambahay sa harapan nila. Napabuntong hininga si Amanda. Ano pa po ba ang kailangan kong gawin para tanggapin ninyo ang gusto ko, Daddy? Para mapasaya ko kayo. Ang maibalik ang relasyon natin, Daddy. Ano po? Give up your job. Wala pa rin emosyon, sabi nito. Pero Daddy, mahal ko po ang trabaho ko. Bigyan niyo po ako ng isang opsyon at susubukan kong... David. Putol ito sa sinasabi niya. Alam ni Amanda ang ibig nitong sabihin. Kaibigan ko po si David. Lahat ng mga tao na makakita sa inyo kapag magkasama kayo, hindi iisipin na magkaibigan lang kayo, Amanda. Hindi lang ang daddy ni Amanda ang nagsabi at naghinala tungkol sa closeness nila na kaibigan. Pero ayaw nitong maniwala. Siguro dahil matagal lang gusto ng daddy niya na magkatuluyan sila na kaibigan para sa sariling interes. Malaki ang business ng pamilya ni David. Mayroon itong chain of 5-star hotel. Ang pamilya naman ni Amanda
ay may beach resort sa iba't ibang banig ng bansa. Kapag pinagsama-sama ang lahat ng assets nila at ipagkukumpara sa assets ng pamilya ni David, nasa 1/4 lang siguro iyon. Naisip ni Amanda na kaya baka gusto ng daddy niya si David para sa kanya dahil magandang i-partner ang business ng mga ito sa business nila. Mas magkakaroon kasi ito ng kasiguruhan sa partnership na iyon kung sakaling magkakatuluyan sila ni David. Successful naman po ang business natin, di ba? At kung kailangan nyo ng tulong, kahit akong kausapin si David. Magkaibigan din po kayo ng daddy niya, di ba? Magkaibigan ng mga pamilya natin. Bakit kailangan pa mangyari sa isang bagay na ipinagbabawal? Kung ganun, hindi mo talaga ako makakayang mapasaya. Sa halip ay sabi ng daddy niya at iniwan na siya. Huminga ng malalim si Amanda. Naiiyak at nangihina siya. Bigo na naman siya. Dapat ay masanay na siya, pero hindi pa rin niya maiwasang masaktan. Kailan ba siya maiintindihan ng ama? Ginawa niya ang lahat para maging magaling para makita ng ama na may mararating siya sa pamagitan niyon. Pero hanggang kailan ba siya susubok at masasaktan? Kailan ba nito makikita na hindi niya kayang bitawan ang pagiging manunulat dahil nasa dugo niya iyon? Kung aalsin iyon sa kanya, ay parang inalis na rin ang dugo sa katawan niya. Kailangan ni Amanda ng taong makakaintindi ng lubos at makakaramay sa muling pagkabigong naramdaman. Lumipas ang ilang sandali. David point of view. Sa halip na hello rin ang matanggap ni David kay Amanda, nang sagutin niya ang tawag nito, ay labas ang narinig niya. Hindi tuloy niya maiwasang mapakamot sa ulo. Siguradong mangungulit si Amanda. May gusto ko bang sabihin sa akin? Pwede bang sa ibang... Sinabi ng lumabas ka eh. Putol nito sa sinasabi niya. Amanda, busy ako. Gusto mo bang bulabugin ko pa ang katulong nyo? O susundin mo na lang ang gusto ko? Sabi nito. Napabuntong hininga si David. Alam na niyang tututuhanin ni Amanda ang gusto, base na rin sa tono ng boses nito. Lumabas siya at nakita ang kaibigan na nakasandal sa pader ng gate ng bahay nila. Dahil magkapit-bahay lang naman sila, madali lang na makapunta ang dalaga sa bahay nila. Tumaas ang isang kilay ni David nang makita nakasuot pa ito ng pulang long gown. Napansin agad niya ang ganda ng kaibigan. Pero kung gaano rin naman kabilis niya napansin iyon, ay ganon din ang lungkot na nakita niya sa mga mata nito. What's wrong? Nabalot siya ng pag-alala nang makita ang sakit sa mukha ni Amanda. Sa halip na sagutin siya, ay may inilabas ang dalaga mula sa likuran. Isang trophy. Napangiti si David. Naalala niyang ngayon ang awards night sa kumpanyang pinapasukan ni Amanda. Ibig sabihin, nanalo ang dalaga. Babatiin at yayakapin na sana niya ito, pero nanatili pa rin ang lungkot sa mukha nito. Oh, bakit? Ano ba talaga ang problema, ha, Amanda? Huwag mong sabihin hindi ka masaya sa nakuha mong award na ito. Masaya, syempre. Pero si Daddy, kinagat nito ang ibabang labi para pigilan ang pag-iyak. Naiintindihan ko, sabi niya. Hindi na nito napigilan ang pag-iyak. Sorry kung kailangan kitang abalahin, David. Ang bigat-bigat lang kasi talaga na pakiramdam ko eh. Niyakap niya ang dalaga. Okay na, sorry na rin. Oo. Abala ako ngayon pero hindi na yun mahalaga. Kailangan mo ako ngayon. Mas mahalaga yun. Mas mahalaga ka sa akin kaysa sa mga trabaho na yun. Mas matanda siya ng 3 taon kay Amanda. Sa kabila niyon ay naging matalik sila magkaibigan. Bukod doon
Pareho silang nag-iisang anak na kanilang mga magulang na magkakaibigan din. Madalas na sa bahay nila si Amanda na labis na kinagigiliwan ng kanyang mga magulang. Frustrated kasi ang mga ito na magkaroon ng anak na babae. Nagkaroon kasi ng komplikasyon ang mami niya nang ipanganak siya kaya naging infertile na. Si David naman ay malapit sa daddy ni Amanda. Pakaramdam nga niya, gusto nitong higit sa pagkakaibigan ang maging ugnayan nila ng dalaga. Pero madalas ay binabaliwala lang niya iyon. Kaibigan lang niya si Amanda. Matalik na kaibigan. Alam ni David ang hindi maayos na relasyon ni Amanda sa ama na pilit nitong inaayos. Kahit siya ay ilang beses na rin kinausap ang daddy ng kaibigan para ayusin ang problema. Pero nanatiling sarado ang isip na matanda. Sa ngayon ay may isa lang na magagawa si David para sa kaibigan. Ang damayan ito. Lumipas ang mahabang oras. 3:00 na nang makabalik si David sa bahay. Antok at pagod na siya. May pasok pa siya mamayang 9:00. Hinintay pa kasi niya makatulog si Amanda at masigurong maayos na ito bago iniwan. Sir, akala ko nalingat lang ako sa pagdating ninyo. Iyon po pala, talaga ay hindi pa kayo nakakabalik. Sabi ng guard nila. Galing ako na Amanda. Sa backdoor sa kusina siya dumiretso. Iyon lang kasi ang pinto sa bahay nila na may nakatagong susi sa labas. Pero kahit nakuha na ang susi sa taguan, ay hindi na rin niya kailangan gamitin iyon dahil nakabukas na ang pinto. At nakita niya ang isang hindi kilalang babae na nasa tapat ng nakabukas na ref. Nagulat ang babae nang makita siya. Maging si David ay nagulat din. Pero mas ikinagulat niya ang kakaibang reaksyon ng kanyang puso habang nakatitig sa babae. Cute ito, bilugan na mga mata, matangos ang ilong, at kahit madaling araw na ay mapula pa rin ang mga labi. Nakakatuwa rin tingnan ang makipot nitong bibig na nakanganga dahil sa gulat. Maliit ang katawan ng babae at sa tansya niya, aabot lang hanggang sa balikat niya ang tangkad nito. Bahagyang magulo pa ang pagkakatali ng buhok at parang maitim sa ilalim ng mga mata. Pero sa kabila ng kakaibang paghangang nararamdaman, nagawa ni David na paganahin ang matinong bahagi ng isip. Sino ka? Tanong niya. Julia point of view. May isasagot si Julia sa tanong ng lalaking nakahuli sa kanya. Pero natatakot siya na kapag nalaman nito ang katayuan niya sa bahay na iyon at ang dahilan kung ano ang kanyang ginagawa, alam niyang lagot siya. 3:00 na madaling araw, pero dahil nagugutom, sinubukan niya maghanap ng pagkain. Bagong dating lang siya sa bahay ng mga Tolentino. Ang pamilyang matagal-tagal na rin pinagsisilbihan ng tatay niya bilang driver. Dahil 1 linggo na lang at malapit na siya mag-board exam, napagdesisyon na ng kanyang mga magulang na papuntahin siya ng Maynila. Mahirap kasi mag-self-study sa bahay nila sa Bulacan dahil may 2 kapatid pa siyang mas bata sa kanya. Special child pa ang isa at palaging gusto na naririto siya sa tabi nito. Kailangan ni Julia na mag-concentrate at sinuhestyon ng tatay niya na doon muna siya tumuloy sa Manila. Tumitira ang tatay niya sa bahay ng employer nito pero mabait naman daw iyon. Nang sabihin ng tatay niya sa amo nito ang tungkol sa sandaling paninirahan niya sa bahay, wala raw pagdalawang isip na pumayag ang mga ito. Pagkatapos ng board exam ay aalis siya. Maayos kay Julia ang plano, pero mahihirapan pa rin pala siya na mag-adjust. Papaano kasi? Sanay siya na kapag nagutom ay kakain na lang basta.
Maghahalongkat sa rep ng kahit anong makakain para masatisfy ang tiyan. Dahil ngayon ay nag-self-study si Julia, nag-aaral siya kahit madaling araw na. Hindi kasi siya gaano nakapag-aral kanina nang dumating dahil dinadadal siya ng mga kasambahay ng mga Tolentino na lahat ay mababait din. Isinara niya ang ref sa kahiyang yumuko. Sorry, alam ko po na mali dahil naghahanap ako ng pagkain sa oras na ito. Pero sumindi ang ilaw at napatingala siya. Natulala siya sa lalaking nasa harap. Nahigit niya ang hininga. Nakilala niya ang lalaki, si David Tolentino, ang nag-iisang anak ng half French, half Filipino business tycoon na si Leonard Tolentino, ang amo ng tatay niya. Ang lalaki na sa portrait na sumalubong sa kanya pagdating sa mansyon. Ang lalaking sa portrait pa lang niya nakita pero natigilan na siya. Pero ngayon nasa harap na ni Julia ang binata, mas malakas ang epekto nito sa kanya. Bumilis ang tibok na kanyang puso. Dahil ba sa takot? Dahil nahuli siya nito? O dahil sa takot? Dahil na magtama kanilang mga mata, ay parang nagustuhan na niya ito. Oo, maganda ang features ni David. Light brown ang kulay ng mga mata at buhok na may pagkulot at medyo magulo. Patangos ang ilong. Ang mga labi nito ay sobrang pula. Matangkad si David. Ang mukhang Pilipino na pampisikal na katangian lang nito ay ang kayumangging balat. Nasa tingin niya ay namana sa purong Pilipina na ina. Ano ba nangyayari sa akin? Isip niya. Hindi karaniwang naaakit si Julia sa lalaki. Nagkakagusto man siya ay madalas na artista pa. Mabibilang din sa kamay ang mga artistang iyon. Hindi niya binibigyang pansin ang opposite sex dahil na rin may gusto niyang mag-focus sa pag-aaral at pangarap. Pero karapat dapat naman sigurong bigyang pansin si David. Pagkatapos ng lahat, sa yaman ng pamilya nito ay itinuturing na celebrity ito. Bigla tuloy siyang nanghihinayang. Kapag umuwi ang tatay niya sa bahay nila tuwing day off, madalas na ikinikwento nito si David at ang kanyang pamilya. Minsan ay ipinakita sa kanya ng ama ang picture ng binata, kaya nakilala niya si David. Pero hindi niya gaanong binigyang pansin iyon. Nagsisisi siya sa hindi pagpansin dahil ngayon lang tuloy niya nakita ng personal ito. Kung sana noon pa, paniguradong inspired siya sa pag-aaral. Kung si David ang magiging major crush niya. Siguro palagi rin siyang sasama sa ama para lang makita ng personal ang binata. Hindi ang dahilan mo kung bakit ka nasa kusina ang sagot sa tanong ko. Hindi naman galit ang tono ni David. Sa katunayan, ay unti-unti pa itong umiti. Dahil doon, nakita niya ang dalawang dimples nito. Julia po, anak po ako ni Greg. Yung isa po sa family driver nyo. Tumango-tango si David. So, Julia, gusto mo bang kasuhan kita? Nanlaki ang mga mata niya. Hindi. Huwag niyo po akong kasuhan. Hindi ko naman po intensyon na magnakaw ng pagkain eh. Nagugutom lang talaga ako habang nagre-review. Kakasuhan kita dahil sa katakawan. Pero sa tingin mo, may ganun ba talagang batas sa Pilipinas? Tumawa si David. I'm sorry. Relax, niloloko lang kita. Nakahinga siya ng maluwag. Salamat po sir. No problem. Pero pwede bang itigil mo na yung pagpupo sa akin? 26 pa lang ako. Okay sir. Tsaka pwede bang David na lang itawag mo sa akin?
It was nice to meet you, Julia. Lumapit pa ito sa kanya at inilahad ang kamay. Tinanggap niya ang pakikipagkamay ng binata. Naramdaman niya ang pagbilis ng tibok na kanyang puso. Muntik na nga niyang mabawi ang kamay kay David dahil para nakaramdam siya ng kuryente sa pagdidikit ng mga kamay nila. Tama ba na isipin niyang para nagkakagusto siya sa isang lalaki sa unang pagkikita nila? May ganun ba talagang klase ng pakaramdam? Maraming gumugulo sa kanya. Pero umasa siya na sa pagdaan ng mga araw, magkakaroon din siya ng kasagutan sa kung ano man ang mga iyon. Kinabukasan, Amanda point of view. Tanghali ng magazine si Amanda kinabukasan at hindi maganda ang pakaramdam niya dahil sa ginawa kay David kagabi. Alam niyang busy ang kaibigan pero nagawa pa rin niya itong abalahin at puyatin. Agad niyang kinuha ang cellphone para tawagan si David. Nakita niyang may text message ang kaibigan pero hindi na niya iyon pinagkaabalahang basahin. Ano man ang nilalaman ng message nito, malalaman din niya kapag nakausap na. Hey Amanda, nasa office ako ngayon kaya hindi na kita ma-check personally. But I hope you're fine now na. Sabi ni David nang sagutin ang tawag. Okay na ako. Salamat ng marami sa iyo. No problem. Ano pa't best friend kita, di ba? Bagay ay kinagulat ni Amanda na parang masigla si David. Kagaya niya ay puyat ito. Dapat ay pagod ang boses ng kaibigan. Mahalata naman niya iyon. Pero malayo sa pagod ang boses nito. Kahit na inabala kaya kita kagabi, nakakahiya. Naiintindihan ko, hindi naman minsan na para kang nawawala sa sarili mo kapag relasyon ng daddy mo pinag-uusapan. Pero kahit na, I'm really sorry. Hindi dapat kita inabala ng ganun. Lalo na sa mga panahon ngayon. Ayos lang Amanda. Sa tingin ko nga, nakabuti pa para sa akin ang nangyari kagabi. Nag-inspired lalo ako magtrabaho. Anong ibig mong sabihin? May kakaiba. Sinabi ni David na inspired ito. And he sounded in love. Pero kanino? Mamaya na akong papaliwanag sa'yo. Medyo mahabang kwento eh. Mas maganda rin na pag-usapan ng mga ganitong bagay personal. Sa ngayon, marami pa akong kailangang asakasuhin. Sige na, bye. Nagpaalam lalaki sa kanya. David point of view. Hindi napigilang matawa ni David habang nakikinig sa kanta sa radyo ng kotse habang pauwi galing opisina. Hindi niya alam kung anong title ng kanta, pero ang lyrics ay parang kumakanta rin sa kanyang puso. Ganun-ganun ang nararamdaman niya at gustong itanong kay Julia. At nasasabik na siyang makita ang dalaga. Kahit abala si David sa trabaho, hindi mawala-wala sa isip niya si Julia. At dahil doon, sa kabila ng puyat kay Amanda kagabi, masigla pa rin siya. At ngayon na dapat ay talagang pagod na, maisip lang makita si Julia, ay lumalakas sa siya. Gusto niya makitang muli ang magandang mukha ng dalaga na kanina pa ginugulo ang isip niya sa magandang paraan. Kaya na makauwi sa bahay, ay dumiretso agad si David sa kusina. Umaasa siya na dahil doon sila una nagkita, ay naroon din si Julia. Hindi naman siya nagkamali. Hindi pa man tuluyan nakakapasok, ay nakita na niya ang dalaga roon. Nakikipagkwentuhan sa iba pang mga kasambahay. Nakaramdam na agad ng contentment si David. Makita lang ang mukha ni Julia. Hindi kagaya kagabi. Maayos na ang mukha nito. Nakapusod ng maayos ang may kahaba ang buhok at simpleng t-shirt at itim na leggings ang suot. Walang kahit anong makeup. Natural na natural. Kagaya ng gusto niya sa isang babae. Natigilan si David sa naisip.
kagaya ng gusto sa isang babae. Wala siyang pamantayan pagdating sa mga babae. Ang gusto lang niya ay isang taong malinis. Pero kahit kagabi na magulo ang itsura ni Julia, nasabi pa rin niya na maganda ito. Ngayon, nagkaroon na siya ng pamantayan. O baka naman wala talaga. Tangi ang pamantayan lang niya sa isang babae ay si Julia. Nagjoke ang isang kasambahay na ikinatawa ng lahat, lalo na ang babaeng pinapanood niya. Lalo na tigilan si David. Ngayon ay gusto na rin niya ang boses ni Julia. Gusto ang tunog ng tawa nito. Gusto niya ang mukha nito habang tumatawa. Parang pinapatigil niyon ang buong mundo niya. Parang gusto na lang din niyang makitawa kahit hindi naman talaga naiintindihan ng joke dahil nakapokus lang siya sa pagsilip kay Julia mula sa hindi na isarang pinto ng kusina. Dahil sa mga nararamdaman ngayon, nagkaroon si David ng isang konklusyon sa lahat. Gusto niya ang lahat kay Julia. Sir David, ano po ang sinisilip niyo dyan? Nagulat siya, lalo na makilala ang boses na nagsalita. Si Manong Grig, ama ni Julia. Pakiramdam niya ay teenager siya na nahuli ng ama na may ginagawang masama. At dahil sa pagkagulat, nawalan siya ng balanse. Sinubukan niyang humanap ng pagkakapitan at ang unang nahagip ng kamay niya ay ang pinto sa harap. Pero dahil hindi naman nakalapat iyon, ay lalo lamang siyang napahamak sa nagawa. Nadagpuan na lamang ni David ang sarili pagkatapos niya manghuli ng tingin mula sa pagsilip sa bahagyang nakabukas ng pinto. Ngayon ay nanguhuli na siya ng isda sa sahig.